Alam ba ninyo na may mga restaurants sa Pilipinas na mahigit isang siglo nang naghahain ng masasarap na pagkain? Ang ilan sa kanila ay naitatagpa noong panahon ng mga Kastila at nakaligtas sa iba't ibang digmaan, kalamidad at pagbabago ng panahon. Hanggang ngayon, amazing, patuloy pa rin silang dinarayo ng libo-libong Pilipino at maging ng mga turista dahil sa kanilang kakaibang lasa, mayamang kasaysayan at mga recipe na ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa kasunod nito. Sa video na ito, ating aalamin ang mga pinakamatatandang restaurant sa Pilipinas. Kaya kung handa ka na amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Rodix Diner, 1949, UP Diliman, Quezon City. Ang Rodix Diner ay isang tunay na alamat pagdating sa silog meal sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1949 ng mag-asawang Rodolfo at Consuelo Dioso. Nagsimula lamang ito bilang isang maliit na karinderya na nagsisilbi sa mga estudyante at guro sa paligid ng University of the Philippines, Diliman. Sa paglipas ng mga dekada, naging bahagi na ito ng kultura ng UP dahil halos bawat estudyanteng dumaan sa universidad ay minsan nang kumain dito. Hanggang ngayon ay nananatili itong isa sa pinakasikat na kainan sa campus. Pinakakilalang Rodix sa kanilang maalamat na tapsilog. Ang kakaiba rito ay pinipino ang tapa hanggang maging maliliit na piraso bago ihain kasama ng sinangag at itlog. Bukod sa tapsilog, mayroon din silang tosilog, longsilog, adobo, kare-kare at iba pang lutong bahay na swak sa panlasa ng mga Pilipino. Dahil sa malaking serving at abot kayang presyo, paborito ito ng mga estudyante, professor, alumni at maging ng mga turista. Karaniwang naglalaro sa 170 hanggang 300 pesos ang kanilang mga pangunahing pagkain. Depende sa order. Mahigit 70 taon na ang lumipas, ngunit nananatiling buhay ang pangalan ng Rodix Diner. Hindi lamang ito isang restaurant kundi isa ring simbolo ng kasaysayan ng UP Diliman. Maraming alumni ang nagsasabing hindi kumpleto ang kanilang karanasan sa universidad kung hindi sila nakakain ng Rodix Tapsilog. Hanggang ngayon, patuloy pa rin itong dinarayo ng iba't ibang henerasyon dahil sa parehong kalidad, lasa at tradisyong kanilang inalagaan sa loob ng maraming dekada. Number 9, The Original Savory, 1950. Sa ika-9 na pwesto ay ang The Original Savory, isang restaurant na nagsimula noong 1950 sa Escolta, Maynila. Ang maliit na restaurant noon ay unti-unting lumaki hanggang maging isa sa pinakakilalang Chinese-Filipino restaurant sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging bahagi na ito ng maraming family celebrations, business meetings at simpleng salo-salo ng mga Pilipino. Ang kanilang pinakatanyag na putahe ay ang savory fried chicken na kilala sa malutong na balat at makatas na karne. Bukod dito ay mayroon din silang lomi, pansit canton, sweet and sour pork, lumpia, beef broccoli, birthday noodles at marami pang Chinese-inspired dishes. Ang presyo ng fried chicken meal ay karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang 250 hanggang 450 pesos, habang ang mga family platters naman ay maaaring umabot sa mahigit 1,000 pesos, depende sa dami ng serving. Ngayon ay mayroon na silang maraming sangay sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Bagamat lumawak na ang kanilang negosyo, nananatili pa rin ang klasikong lasa na unang minahal ng mga Pilipino noong 1950. Isa ito sa mga restaurant na nagpapatunay na ang simpleng recipe ay maaring tumagal ng maraming henerasyon kapag sinamahan ng kalidad at magandang serbisyo. Number 8, Little Quiapo, 1949 sa Maynila. Ang ika-8 pwesto ay napupunta sa Little Quiapo, isang restaurant na nagsimula noong 1949 at naging tanyag dahil sa mga klasikong pagkaing Pilipino. Sa loob ng maraming taon, naging paboritong tambayan ito ng mga pamilya, empleyado at maging ng mga artista dahil sa masasarap at tradisyonal nitong putahe. Isa sa mga pinakasikat nilang inihahain ay ang halo-halo na itinuturing ng marami bilang isa sa pinakamahusay sa Metro Manila. Bukod dito ay mayroon din silang pansit palabok, kare-kare, crispy pata, barbecue at iba pang paboritong lutuing Pilipino. Ang kanilang halo-halo ay karaniwang nasa 180 hanggang 250 pesos, habang ang mga pangunahing pagkain ay
ay nasa humigit kumulang 250 hanggang 600 pesos, depende sa order. Hanggang ngayon ay kilala pa rin ang Little Quiapo bilang isang restaurant na nagpapanatili ng tradisyonal na lutong Pilipino. Sa kabila ng pagdami ng mga modernong restaurant, patuloy pa rin itong dinarayo ng mga taong gustong balikan ang lasa ng mga pagkaing kinalakihan ng maraming Pilipino. Number 7, Max's Restaurant 1945. Sa ikapitong pwesto, ka-wow amazing! Ang Max's Restaurant na itinatag noong 1945 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula ito ng pakainin ni Maximo Jimenez ang mga sundalong Amerikano na naging kaibigan niya. Dahil sa sobrang sarap ng kanyang fried chicken, hinikayat siya ng mga ito na magbukas ng sariling resto. Dito isinilang ang isa sa pinakasikat na restaurant chain sa Pilipinas. Ang kanilang pinakabantog na produkto ay ang sarap to the bones fried chicken. Bukod dito ay meron din silang kare-kare, sinigang, lumpiang ubod, sizzling tofu at iba't ibang klasikong pagkaing Pilipino. Ang isang buong manok ay karaniwang nagkakahalaga ng 500 hanggang 700 pesos. Habang ang mga family meals ay maaaring nasa 1,000 hanggang 2,000 pesos. Depende sa dami ng pagkain. Mula sa isang simpleng restaurant sa Quezon City, lumawak ang Max's sa daan-daang sangay sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Isa na itong simbolo ng Filipino hospitality at comfort food. Kaya hindi nakapagtataka, isa ito sa pinakamatagal at pinakamatagumpay na restaurant brand sa Pilipinas. Number 6, Kamuning Bakery Cafe, 1939, matatagpuan sa Quezon City. Ang ating ika-6 sa pwesto, ka-wow amazing, ay ang Kamuning Bakery Cafe. Isa sa mga pinakamatandang panaderya sa Pilipinas na patuloy pa rin tumatakbo hanggang ngayon. Itinatag ito noong 1939 bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kilala ang panaderyang ito sa paggamit ng pugon na pinapainit gamit ang kahoy o wood-fired brick oven. Isang tradisyonal na paraan ng pagluluto ng tinapay na bihira nang makita sa modernong panahon. At sa paglipas ng mga taon, mula sa pagiging simpleng panaderya, ay naging isa rin itong cafe at restaurant na dinarayo ng mga mahilig sa classic na pagkaing Filipino at sariwang tinapay. Ang pangunahing ipinagmamalaki ng Kamuning Bakery ay ang kanilang pandesal na nananatiling malambot, mabango at bagong hango sa pugon araw-araw. Bukod dito ay mayroon din silang ensaymada, pandesal, sandwiches, kesong puti meals, all-day breakfast, lugaw, arroz caldo, at iba't ibang lutong bahay na paborito ng mga Pilipino. Dahil sa cafe na rin ito, naghahain sila ng kape, tsokolate at iba pang merienda. Ang presyo ng kanilang mga tinapay ay nagsisimula sa humigit kumulang 15 pesos hanggang 40 pesos bawat piraso. Habang ang mga breakfast meals at cafe meals ay karaniwang nasa 180 hanggang 400 pesos, depende sa order. Sa mahigit 80 taon nitong operasyon, nananatiling simbolo ang Kamuning Bakery ng tradisyonal na panaderyang Pilipino. Madalas ding idaos dito ang iba't ibang cultural events, book launches at press conferences. Dahilan upang maging mahalagang bahagi ito, hindi lamang ng food industry, kundi maging ng kasaysayan at kultura ng Quezon City. Sa bawat kagat ng kanilang bagong lutong pandesal, para kang bumabalik sa lumang panahon ng Maynila. Number 5, The Aristocrat, 1936, Malate, Manila. At narito na tayo sa panglima, ka-wow amazing, ang maalamat na The Aristocrat Restaurant na unang binuksan noong 1936 ni Engracia Asyang Reyes at ng kanyang asawa. Nagsimula lamang ito bilang maliit na snack stand sa tabi ng Rojas Boulevard bago tuluyang lumago bilang isa sa pinakasikat na restaurant sa buong Pilipinas. Nakaligtas ito sa ikalawang digmaang pandaigdig at patuloy na nagsilbi sa iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, nananatili ang kanilang pangunahing sangay sa Malate na itinuturing ng isang culinary landmark sa Maynila. Ang pinakataniyag nilang putahe ay ang chicken barbecue na kilala sa espesyal nitong marinade at makatas na karne.
Bukod dito, sikat din ang kanilang pork barbecue, lumpiang Shanghai, kare-kare, beef caldereta, pansit canton at iba't ibang Filipino comfort food. Marami ring turista ang bumibisita rito upang malasahan ang isa sa pinakamatandang barbecue recipe sa Pilipinas. Ang kanilang chicken barbecue meal ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 hanggang 450 pesos, habang ang mga family platters ay maaaring umabot sa 1,000 hanggang 2,000 pesos, depende sa serving. Hindi lamang pagkain ang dahilan kung bakit espesyal ang The Aristocrat. Bahagi na rin ito ng kasaysayan ng Maynila dahil maraming kilalang personalidad, politiko, artista at maging mga dayuhang bisita ang nakaranas ng kumain dito. Sa loob ng halos 9 na dekada, napanatili nila ang parehong kalidad ng pagkain at serbisyo na dahilan kung bakit isa pa rin ito sa mga pinagkakatiwalaang restaurant sa Pilipinas. Number 4. Masuki, 1930, Binondo, Manila. Sa ating ika-4 na pwesto, ka-amazing ang Masuki, na itinatag noong 1930 sa puso ng Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Sa loob ng mahigit 9 na dekada, naging bahagi na ito ng kasaysayan ng Chinese-Filipino cuisine sa Pilipinas. Maraming pamilya ang binabalik-balikan ang Masuki dahil sa pare-pareho nilang kalidad ng pagkain at sa tradisyong ipinagpapatuloy mula pa nung panahon bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng pagdami ng mga modernong noodle houses, nananatili pa rin ang Masuki bilang isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa Binondo food scene. Ang pinakataniyag nilang pagkain ay ang kanilang beef mami na kilala sa napakayaman at malinamnam na sabaw na pinakuluan ng maraming oras upang lumabas ang natural na lasa ng karne. Sikat din ang kanilang special siopaw na may kasamang natatanging matamis na sarsa na naging trademark na ng restaurant. Bukod dito ay mayroon din silang asado, wonton mommy, dumplings at iba pang klasikong Chinese-Filipino dishes. Ang isang mangkok ng kanilang mami ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang 220 pesos hanggang 350 pesos, habang ang kanilang espesyal na siopaw ay nasa 120 hanggang 180 pesos bawat isa, depende sa variant. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling buhay ang Masuki ay ang kanilang pagtutok sa tradisyon kaysa sa uso. Hindi nila binago ang kanilang orihinal na paraan ng pagluluto, kaya maraming loyal customers ang nagsasabing pareho pa rin ang lasa ngayon kumpara sa mga dekadang nakalipas. Para sa maraming food lovers, ang pagkain sa Masuki ay hindi lamang simpleng pagkain ng mommy at siopaw. Isa itong paglalakbay sa kasaysayan ng Binondo at sa mayamang kultura ng Chinese-Filipino community. Number 3. Ramon Lee's Pansiteria, 1929, Quiapo, Maynila. Sa ating ikatlong pwesto, ka-amazing ang Ramon Lee's Pansiteria na itinatag noong 1929 sa Quiapo. Isa ito sa pinakamatandang Chinese-Filipino restaurants na patuloy pa ring nagsisilbi sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Sa loob ng halos 1 siglo, naging paboritong kainan ito ng maraming pamilya, negosyante at maging ng mga taong bumibisita sa Quiapo Church. Kilalang restaurant na ito sa kanilang klasikong mga recipe na ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa kasunod nito. Pinakasikat ang Ramon Lee's sa kanilang fried chicken na may malutong na balat at makatas na laman, pati na rin sa kanilang iba't ibang uri ng pansit, lomi, lumpia, chapsuy, asado at iba pang Chinese-Filipino favorites. Marami ring customer ang bumibili ng kanilang family platters tuwing may handaan o espesyal na okasyon. Ang kanilang fried chicken meal ay karaniwang nasa 250 hanggang 400 pesos, habang ang mga family-sized dishes ay maaaring umabot sa 800 hanggang 1,800 pesos, depende sa dami at uri ng pagkain. Sa kabila ng halos 100 taon nitong operasyon, nananatiling simple ang konsepto ng Ramon Lee's. Masarap na pagkain sa abot kayang halaga. Hindi man ito kasing enggrande ng mga modernong restaurant, nananatiling ito ang isa sa mga tunay na institusyon ng Quiapo. Maraming pamilya ang nagsasabi na ang pagkain dito ay bahagi na ng kanilang tradisyon tuwing may espesyal na okasyon. Kaya patuloy itong kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang restaurant sa Pilipinas. Number 2. Mamunluk, 1920,
Matatagpuan sa Manila at Quezon City. Ang Mamunluk Kawo Meizeng ay itinatag noong 1920 ng Chinong immigrant na si Mamunluk. Isa siya sa mga pangunahing nagpasikat ng Chinese noodle culture sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, nagsimula siyang magbenta ng mami gamit lamang ang isang kariton sa mga lansangan ng Maynila. Dahil sa kakaibang lasa ng kanyang sabaw at sa kalidad ng kanyang mga sangkap, mabilis siyang nakilala at nakapagpatayo ng sariling restaurant. Sa paglipas ng mga dekada, naging isa ang Mamunluk sa pinakasikat na kainan sa Maynila at kalaunan ay nagkaroon din ng mga sangay sa Quezon City. Para sa maraming Pilipino, ang pangalang Mamunluk ay halos kasing kahulugan na ng mami at siopaw. Ang pinakasikat nilang pagkain ay ang original chicken mami na may malinaw ngunit napakayamang sabaw na niluto ng maraming oras upang lumabas ang natural na lasa ng manok at buto. Bukod dito, kilalang-kilala rin sila sa kanilang siopaw na may malambot na tinapay at masaganang palaman, pati na rin ng siomai, asado at iba pang Chinese-inspired dishes. Maraming Pilipino ang lumaking kumakain ng kanilang mami tuwing tag-ulan o kapag may sakit dahil sa nakakaaliw at nakakabusog nitong sabaw. Ang presyo ng kanilang chicken mommy ay karaniwang nasa 180 hanggang 280 pesos, habang ang kanilang siopaw ay nasa humigit kumulang 90 hanggang 150 pesos bawat isa, depende sa uri at laki. Hindi maikakaila ang naging ambag ng Mamunluk sa kasaysayan ng pagkain sa Pilipinas. Maraming restaurant ngayon ang naghahain ng mami, ngunit kakaunti lamang ang maaaring magsabing sila ang tumulong upang ipakita yon sa milyon-milyong Pilipino. Sa loob ng mahigit isang siglo, nananatili itong simbolo ng Chinese-Filipino culinary heritage at isa sa mga restaurant na nag-iwan ng napakalalim na marka sa kultura ng pagkain sa bansa. At narito na tayo, Kawo Meizeng, sa tuktok ng ating listahan. Number 1, Toho Pansiteria Antigua, 1888. Matatagpuan sa Binondo, Manila. Ang kinikilalang pinakamatandang restaurant sa Pilipinas ay itinatag noon pang 1888 sa Binondo. Ibig sabihin, bago pa man matapos ang panahon ng mga Kastila sa Pilipinas, bukas na ang restaurant na ito. Sa loob ng mahigit isang siglo, nalampasan nito ang kolonyal na panahon ng Espanya, pananakop ng Amerika, ikalawang digmaang pandaigdig, at napakaraming pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil sa pambihirang haba ng operasyon nito, kinikilala ang Toho Pansiteria Antigua bilang isa sa pinakamahalagang makasaysayang restaurant sa Pilipinas at isang tunay na buhay na saksi sa pag-usbong ng Chinese-Filipino cuisine. Ang pinakatanyag nilang mga pagkain ay ang kanilang pansit, lechon Macau at asado na naging paborito ng maraming henerasyon ng mga Filipino-Chinese families. At kilala ang kanilang mga putahe sa tradisyonal na paraan ng pagluluto at paggamit ng mga recipe na ipinasa mula pa sa mga unang henerasyon ng may-ari. Bukod dito ay naghahain din sila ng iba't ibang klasikong Chinese-Filipino dishes na matagal ng bahagi ng Binondo food culture. Ang presyo ng kanilang mga pangunahing pagkain ay karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang 250 hanggang 500 pesos, habang ang mga family platters ay maaaring umabot sa 800 hanggang 2,000 pesos, depende sa uri at laki ng serving. Ang Toho Pansiteria Antigua ay hindi lamang isang restaurant kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat pagkain kanilang inihahain ay dala nila ang mahigit 137 years ng tradisyon, dedikasyon at pagmamahal sa pagluluto. Maraming food enthusiasts at history lovers ang nagsasabi na ang pagkain dito ay parang pagbabalik sa nakaraan dahil bawat putahe ay sumasailalim sa mayamang pamana ng Binondo bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong simbolo ng tibay, kalidad at walang kupas na lasa. Kaya karapat-dapat lamang itong tanghalin bilang pinakamatandang restaurant sa Pilipinas. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay pinaniniwala ang kumain sa restaurant na ito.
Ayon sa mga kwento at kasaysayan, madalas bisitahin ni Rizal ang restaurant dahil paborito niya ang mga klasikong pagkaing Chinese-Filipino tulad ng pansit canton at asado. Napakahalaga ng papel ng kainang ito sa kultura. Maging ang mga presidente at sikat na celebrities ay pinaniniwala ang kumain din dito. Katulad na lamang ni Loren Legarda, Sergio Osmeña, ang bilyonaryong si Manny Pacquiao at ilan pang mayayamang pamilya sa Pilipinas. Mga ka-amazing, alin sa mga makasaysayang restaurant na ito ang nakainan na ninyo? At alin naman ang gusto ninyong subukan? At mayroon pa bang ibang lumang restaurant sa inyong lugar na sa tingin ninyo ay dapat maisama sa susunod nating listahan? I-comment lang ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung nais nyo pa ng mga wow-amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.